Tita, magkano po itong mga bulaklak? Tita, tingnan niyo po. Anak, itong mga bulaklak na ito, ang halaga lang nito ay ilang piso. Bigyan kita ng 10 piso, okay? Salamat po, boss. Eto. Hoy, sandali. Painom kita ng tubig, anak. Salamat po, tita. Ay, kawawa naman talaga ang bata. Yung tatay niya, parang may leukemia. Nakaratay sa kama, hindi makagalaw. Yung nanay niya, hindi rin alam kung saan napunta. Naiwan lang silang mag-ama. Ang saklap naman talaga. Oo nga, bata pa lang siya. Tuwing umaga, sa bundok siya, pumupunta para mamitas ng bulaklak para sa amin. Para lang may pambayad sa gamot ng tatay niya. Napakabait na bata talaga. Kuya, itong pendant mo, ang pinakamataas na halaga lang nito, ay 5,000 piso. Boss, tingnan niyo po ulit. Ako po. May leukemia po ako. Ang anak kong babae, walang nag-aalaga ngayon. Itong 5,000 pisong ito, sapat lang para sa isang buwang gamot ko. Gusto kong mabuhay ng ilang buwan pa. Para sa anak ko, makahanap ng mapagkakatiwalaan siya. Titingnan ko ulit. Itong jade pendant na ito, ang pinakamataas kong maibibigay, ay 10,000 piso. Salamat po, boss. Ibinenta ni Papa yung pendant na iniwan ng lola niya. Birthday ngayon ni Papa. Bakit hindi bigyan siya ng pendant bottle na pwedeng lagyan ng pabango? Tapos ilagay ko doon yung ginawa kong masayang pabango para sa kanya. Hoy, pa. Hindi na ako magtatagal. Si Tangtang, napakabata pa. Nakikiusap ako sa'yo, sunduin mo na lang siya pabalik sa pamilya natin. Panaginip mo yan. Pinili mong iwan ang pagiging mayaman ng pamilya natin at tumakas kasama ang babaeng yon. Kaya dapat mong harapin ang mga bunga ng ginawa mo. Sinira ka niya. Hindi karapat-dapat ang anak niya na pumasok sa pamilya Lee. Itapon mo yang batang yan. At tatanggapin pa rin kita bilang anak. At agad-agad, magpapadala ako ng pinakamahusay na medical team para gamutin ka. Imposible. Si Tangtang ang tanging pag-asa ko. Kahit mamatay ako, hindi ko itatapon ang anak kong babae. Kung ganon, wala na akong anak na katulad mo. Bumaba ka na at makasama mo ang babaeng yon sa impyerno. Pa, nakauwi na ako. Umuwi na si Tangtang. Pa, birthday mo ngayon. Gumawa ako ng lugaw na may chrysanthemum para sa'yo. May regalo rin ako para sa'yo. Naalala pa ni Tangtang ang birthday ni Papa. Maligayang kaarawan, pa. Ito ang pabangong pampasaya. Kapag naamoy mo ito, hindi ka na malulungkot, pa. Ang nanay mo noon, nakagawa rin ng amoy na katulad nito. Mukhang ang aking Tangtang ay ganap ng namana ang talento ng nanay niya. Ang bango. Salamat. Ang swerte ko dahil nandito ka, anak. Paumanhin. Walang kwenta ang tatay mo. Dahil sa tatay mo, napakarami mong pinagdaanan. Hindi ako nahihirapan. Ikaw ang nahihirapan, pa. Sabi sa libro, pwedeng gamitin ang puting chrysanthemum para pampalamig at pampawala ng sakit. Inilagay ko sa lugaw. Sana mabawasan ang sakit na nararamdaman mo, pa.
Ito ang pinakamasarap na lugaw na kinain ko sa buong buhay ko, at ang pinakamabangong pabango. Sabi ni Mama, ang amoy ay nakakapag-ugnay ng mga alaala. Kapag naamoy mo ang amoy na ito, hinding-hindi mo ako makakalimutan pa. Si, ito ang sikreto nating dalawa. Tang-tang. Ito ang tanging natitirang bagay ng tatay mo. Tayo'y magkakaroon ng isa-isa. Isusuot ko ito sa'yo, Tang-tang. Sa hinaharap, anuman ang mangyari, hindi kita iiwan, anak. Hindi tayo maghihiwalay. Okay ba? Okay. Lolo, pakiusap, tulungan mo ang tatay ko. Papa, kung wala ako magiging maayos ka. Dapat mong mabuhay ng maayos. Kapag naging matagumpay ako, tiyak na babayaran ko ang pag-aalaga mo. Tang-tang. Tang-tang. Papa, pasensya na aalis na ako. Gusto ko rin nakasama ka palagi, pero hindi ko maaaring panoorin ang sakit mo. Na lumala pa pinangako ng lolo ko. Na kapag umalis ako, papagamot ka niya. Dapat kang gumaling agad, Tang-tang. Mahal kita habang buhay. Tang-tang-tang-tang, nasaan ka? Tang-tang-tang-tang, nasaan ka? Tang-tang. 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 Tang-tang, nasaan ka? Walang determinasyon, iuwi ang binata. Ikaw ibalik mo ang anak ko. Sinabi ko ang bata hindi karapat-dapat maging anak mo. Ito ay Li Yue, ang anak ng kuya mo. Pinapangalan ko siya sa iyo. Ikaw, Li Jing. May isang anak na babae lamang, Li Yue. Chairman, ang mga libing ipong grupo ng private detectives ay wala pa ring balita. Lahat ng kababaihan sa bansa na kapareho ng edad at may katulad na karanasan ay na-check na. Pero, wala pa ring nahanap. 20 taon na at hindi pa nahanap. Chairman, huwag kang masyadong mawalan ng pag-asa. Kamakailan, ang R&D Department habang inayos ang mga relo ni Mrs. ay nakakita ng ilang notes tungkol sa pampasiglang pabango. Sinabi ni Mrs. Ang tunay na talento sa paggawa ng pabango ay namamana sa dugo. Hindi ito maaaring pekein. At ang talento ng binibini ay higit na mas magaling kaysa sa kanya. Marahil, maaari tayong magsimula sa amoy para maghanap ng mga bakas. Tama, ang amoy. Sinabi ni Tang-tang na ang amoy ay nag-uugnay sa alaala. Kaysa maghanap ng karayom sa dagat, hayaan na lang nating siya ang lumapit sa akin. Ilunsad ang proyektong Whale Fall sa loob ng grupo, magdaos ng paligsahan para sa mga henyong perfumer. Ang tema ay ang paggaya sa pabangong ito. Sabihin sa lahat sino kung sino ang makakagawa ng kopya nito o kaya ay makalikha ng produkto na pinakamalapit dito. Gagantimpalaan siya ng 100 milyon.
at igagawad ng posisyon bilang honorary director ng grupo. 100 milyon. Tagapangulo. Gusto kong lahat ng perfumer sa buong mundo ay maamoy ang pabangong ito. Gusto kong si Tang Tang, saan man siya naroroon, ay maamoy ang daan pauwi. Opo. Litang, narinig mo na ba ang proyektong Whale Fall ng headquarters? 100 milyon ang premyo. Whale Fall. Yung pabango na inayos mo noong nakaraang linggo. Amuyin mo. Ang amoy nito, parang pamilyar. Parang naamoy ko na ito dati. Iyon nga. Kapareho ng description ng pabango na inilabas ng headquarters. Magkamukha talaga. Litang, talagang swerte ko sa'yo. Ang formulang ito, akin na. To. Pero ang formula na ito gawa-gawa ko lang ito ng basta-basta base sa malabong alaala. Hindi pa ito ganap na nahuhubog. Tang-tang. Kumpletuhin mo ang formula at ibigay mo sa akin. Pagkatapos, kapag nakuha na natin ang premyo, magpakasal na tayo. Basta't makatulong ako sa'yo, gagawin ko ang lahat. Kapag naibigay mo na sa akin ang formula at nakuha ko na ang 100 milyon, pagdating ng panahon, ano ka na? Tang-tang. Na-research mo na ang formula. Nitong mga nakaraang araw, palagi kong iniisip, parang ang amoy na ito ay yung ginawa ko para kay Papa noong bata pa ako. Kahit na marami na akong hindi naaalala, ang amoy na ito, hindi ko ito malilimutan kailanman. Ang galing. Napakaganda. Tang-tang, ang talino mo talaga. Wala naman akong gaanong talento. Kung 5 taon na ang nakalipas, hindi mo ako iniligtas. Baka wala na ako ngayon. Masaya ako na nakatulong ako sa'yo. Hindi naman sa wala kang talento. Nagkaka-amnesia ka lang. Kapag nakuha na natin ang formula na ito at nanalo tayo ng premyo, magpapakasal na tayo. Oo nga pala, Tang-tang, bibili ng bahay ang mga magulang ko. Kulang pa ng 200,000 para sa down payment. Hoy, maganda naman ang kwintas mo. Ipasangla mo na lang yan. Pero, ito lang ang tanging alaala na iniwan sa akin ni Papa. Makakatulong ba yan? Para makakain? Hindi mo ba sinabi na ibibigay mo ang lahat sa akin? Baka hindi mo nga ako itinuturing na kapamilya? Tatanungin ko muna ang sanglaan. Bilisan mo, wag mong pahintayin ang mga magulang ko. Tang-tang, wag kang malungkot kapag sa pagbibigay ng premyo na ito, nandito na ang mga magulang ko. Sa oras na iyon, sa harap ng lahat, ako ay magpapakita sa'yo. Alis na ako. Isa kang tanga. Kapag nakuha ko na ang formula, nanalo ng premyo, at nakuha ang pabor ng mayamang dalaga, hindi na tayo magkasing level. Nangangarap ka pa, napakasalan ako? Panaginip lang yan. Kumusta na? May balita na ba? Chairman, nagsumiti ang Cloud Lake branch ng isang akda na pinamagatang Whale Fall at ang istruktura ng amoy nito ay may 70% pagkakahawig sa inyong paglalarawan. 70%? Sino ang nagsumite? Ang nagsumite ay si Gu Qingchuan, isang perfumer sa kanilang branch. Gu ang apelido? Hindi siya. Pero ayon sa mga datos, si Gu Qingchuan ay may kasintahan na 5 taon na, isang asistant sa kanilang departamento, at ang pangalan din ay Litang. Litang. Chairman, huwag kayong masyadong mag-alala. Marami na kasing nagpapanggap nitong mga nakaraang taon. Si Litang na ito ay isang assistant sa branch, nagtrabaho 5 taon na ang nakalipas, hindi malinaw ang pinagmulan, at tila may amnesia. Nag-utos na ako na kunin ang kanyang medical sample mula noong pagpasok niya, at ipapa-DNA test ng mabilisan. Mabuti. Kahit ano pa ang mangyari, ang ganitong akda ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. I-organize ninyo, gawing mas malaki ang seremonya ng pagkilala. Gagawin kong 2 bilyon mula sa 1 bilyon ang premyo. Gusto kong malaman ng lahat ang kahalagahan ng formula na ito para sa akin at sa Sea Whale Group. Ito ay tunay na mahalaga. Opo, Chairman.
Tangtang, ikaw ba yan? Gusto na namang makakain ni Papa ng sinabawang chrysanthemum na ginawa mo? At maamoy muli. Ang pabango na ginawa mo. Tagapangulo, pupunta tayo ng tahimik. Walang sinumang naabisuhan patungkol sa pangalawang anak na babae. Mabuti ayokong magpaalarma. Para. Si Tangtang ngayon, dapat kasing gulang na niya. Excuse me, kayo ba ang... Kami ay galing sa punong tanggapan para maglibot. Batang babae, noong pumitas ka ng mga chrysanthemum, nakapagtabi ka ng buong calyx. Ang paraan mo ng paggiling sa licorice ay napakagaling. Professional ka bang perfumer? Hindi assistant lang po ako. Naisip ko lang kasi, mas mapapanatili nito nang maayos ang kanilang natural na lasa. Ang ganitong paggalang at pag-unawa sa natural na pabango, eksaktong katulad ng nanay ni Tangtang. Sayang, assistant ka lang. Sa susunod na linggo ay ang final round at ceremony of recognition ng Whale Fall Project. Sasali ka ba? Wala po akong karapatan. Sakto, mayroon kaming invitation para sa final round. Ito na para sa iyo. Talaga po? Maraming salamat po. Ako, wala akong maibabalik na kapalit. Ito ay mabangong supot na ginawa ko mula sa chrysanthemum at licorice. Mainit ang panahon ngayon. Ito po para magising kayo. Hindi na kailangan ito. Chrysanthemum. Salamat. Batang babae, ikaw ba ay may asawa na? May boyfriend po ako. Kaya ako nagsusumikap ng ganito. Ay para ring magkaroon kami ng magandang buhay ng mas maaga. Halata naman mahal na mahal mo siya. Itong bote, bakit parang pamilyar ito? Anong nangyari? Wala lang. Ingat po. Tangtang tigil na sa pagpitas ng bulaklak. May pabatid mula sa itaas. Ngayon na ang pagpupulong ng pagkilala. Espesyal para kay Gu Qingchuan. Ang pagpupuri. Bilisan mo. Ano? Espesyal na pagkilala? Ang ganda. Sabi ni Ching Chuan. Mag-aalok siya ng kasal sa akin ngayon. Tara. Ayon sa libro, ang white chrysanthemum ay nakakapagpawala ng init at sakit. Idinagdag ko ito sa lugaw. Sana mabawasan ang sakit ni Papa. Teka, ang amoy na ito. Si Tangtang. Secretary Bai, para. Hanapin mo yung babae kanina. Opo. Bumalik. Nasaan siya? Chairman, nakasuot siya ng uniforme ng branch office natin. Oo nga pala. Ang pagpupulong ng pagkilala. Ngayon sa auditorium ng Sangay gaganapin. Nandoon ang lahat ng empleyado ng Sangay. Tara, pumunta agad sa auditorium. Professor Go, maligayang bati. Ang headquarters ay espesyal na nag-ayos. Ng isang pagtitipon ng pagpupugay para sa iyo. Ang premyo ay 200 milyon. Ito ay nagpapakita na ang iyong obra ay napakahusay. Hindi. Swerte lang. Ang anak ko ay matalino mula pagkabata. Ang ilong niya ay mas matalas kaysa sa karaniwan. Mga iginagalang na panauhin, mga minamahal na kaibigan, sa mga sandali na ito, ang pagtitipon ng pagpupugay ay opisyal na magsisimula. Pakiusap, si Ginoong Gu Qingchuan ay magsalita sa entablado. Siye,
Napakagwapo ng Ching Chuan ngayon. Sa mga susunod na sandali, ang buong kumpanya ay malalaman na ako ang kanyang nobya. Mga kasama, sa aking pagdayo dito ngayon, mga kasama. Ay, gusto kong pasalamatan ng isang tao. Kung wala siya, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Ang aking tagumpay ay hindi posible kung wala ang kanyang talino at sakripisyo. Siya ay nagtatrabaho ng walang pahinga para kumita araw-araw. Sa gabi, pinagpupuyatan pa niya ang paggawa ng mga pabango para sa akin. Z-an. Pinapaganda ang mga formula. Tang-tang, maligayang bati sa iyo. Malapit na ideklara ng Chinchuan sa publiko na ikaw ang kanyang nobya. Napakaganda! Sa tingin ko, lahat ng sakripisyo noon ay nagkaroon ng halaga. Kaya, sa sandali ng karangalan na ito, gusto kong ipahayag sa kanya ang pinakamalalim na paghingi ng tawad. At gusto ko ring magproposa sa kanya. Ang babae na ito ay ang perfumer ng aming kumpanya. Li Yue. Chairman, si Second Miss po. Paano nagsama sina Li Yue at Gu Qingchuan? Paano sila naging magkasama? Li Yue. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng sakripisyo mo gabi-gabi para sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makakamit ang tagumpay ko ngayon. Nagpapasalamat din ako sa pagpupuyat mo araw-araw para ihanda ang mga pabango para sa akin. Kaya naging ganito ang resulta ngayon. Walang kabuluhan ang mga yan. Trabaho ko lang yan. Tang-tang, ano ang nangyari? Yung formula na yon, hindi ba't ikaw ang nagpuyat para ihanda yon? Inihahayag ko na napagpasyahan na namin ni Li Yue na sa malapit na panahon, magpapakasal na kami. Magaling. Ang bagay ninyong dalawa, si Ginoong Gu at Binibining Li, tunay na magkatapat. Matagal ko nang narinig na si Binibining Li Yue ay may koneksyon sa headquarters ng Haijing. Guru Gu, ngayon tunay ngang umangat ng husto. Totoo ba? Anak, ang galing mo talaga. Nakapag-asawa ka ng ganoong mayamang dalaga. Uunlad na ang pamilya nating Gu. Imposible. Nangako si Ching Chuan na pakakasalan niya ako. Yung formula na yon, ako ang naghanda niyan. Ikaw, tingnan mo ang itsura mo. Isang hamak na assistant. Isang ulilang walang magulang. Gusto mo pang pakasalan ang anak ko. Ikaw, parang pala kang nangangarap maging gansa. Tama. Isang mabahong assistant ka lang. Nangahas ka pang umakyat sa mayayaman. Sabihin ko ng diretso sa'yo. Hindi ko talaga balak na papasukin ka sa pamilya namin. Ang katulad lang ni Ate Li Yue na mayamang dalaga ang karapat-dapat sa kapatid ko. Ikaw na dukha, lumayas ka. Ching Chuan, nagkakamali ka ba? Hindi ba't nangako kang pakakasalan mo ako? Pakasalan ka? Karapat-dapat ka ba? Di mo ba nakikita? Ano ka ba? Isang basurang walang magulang. Gusto mo pang pakasalan kita? Ching Chuan, ang haba na ng pinagsamahan natin. Ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Mga sakripisyo? Ikaw, isang mahirap na assistant, nagkukunwari pang may ginawa. Ang lahat ng ginawa mo, hindi pa katumbas ng kay Miss Li Yue. Ang isang necktie. Tama, isang hamak na assistant ka lang. Gustong pakasalan ng anak ko. Panaginip lang yan. Assistant ka lang. Dapat marunong kang tumingin. Ayusin mo ang sarili mo. Hahaha, ganito dapat. Hintay muna. Chairman, kalmahan mo muna. Hindi pa tayo sigurado. Siya ang panganay na anak. At ang pangalawang anak ay nasa stage din. Ang DNA test ay malapit nang lumabas ang resulta. Hintay tayo muna. Isang babaeng galing sa laylayan ka. Nangahas pang sumigaw sa harap ko. Alam mo ba ang kalagayan mo? Isang tagalinis lang sa laboratorio. Walang magulang, walang kapangyarihan. Kahit ang asong kalye ay mas mabuti pa sa'yo. Bakit mo sinasabing mas mababa ako sa'yo? Anong karapatan? Dahil ako ang pangalawang anak ng pamilya Lee at ikaw ay isang maliit na assistant lang. Hindi talaga tayo mga tao ng iisang mundo. Ang pangalawang anak ng pamilya Lee. Ito ba ang Seawell Group, ang pangalawang anak ni Chairman Lee? Anak, totoo ito. Palangin Li Yu. Hindi kailanman nagpapakitang gilas.
Hindi mo alam? Ngayon ay ang aking boyfriend ang award ceremony? Ikaw lang? Nangahas pang maggulo dito? Kung paiinitin mo ang ulo ko, alam mo ba ang kahihinatnan mo? At alam mo ba, kung wala ako, walang award ceremony ngayon. Dahil ang formula ng whale fall, mula simula hanggang wakas, ako ang gumawa. Nangahas kang sumigaw kay Miss Lee Yue? Ako ang gumawa ng formula na yan. Ang whale fall, simulat sa pool pinagpuyatan ko para gawin yan. Hemp, isang assistant lang. Magaling pa sa paggawa ng pabango? Napakakatawa talaga. Alam ba niya ang top notes at base notes? Tama, mga high-end ingredients ilan lang ang nahawakan niya, di ba? Tapos gumawa pa ng whale fall? Pakinggan ninyo. Sabi niya, siya ang gumawa ng pabango na to. Diba? Dahil sa pera? Kay nagsabi ng ganito. Para sa pera? Tama. Gusto mo lang ang premyo sa kompetisyon, di ba? 200 milyon. Isang mahirap na assistant galing sa probinsya, nakita mo ba ang ganitong halaga? Gusto mo lang kunin ang gawa ko para makuha ang premyo, di ba? Gu King Chuan. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong pagkatao. Tama. Mga mahirap na tulad mo pera lang ang iniisip. Kahit anong walang hiyang bagay gagawin mo. Litang, ang sinasahod mo sa isang buwan, di sapat para bumili ng isang pabango ko. Ngayon, nakita mo, ang premyong 200 milyon nagiinit ang mata mo, di ba? Gumamit ka ng ganitong mababang paraan para magkamal. Nakakadiri talaga. Di ako nandito para sa pera. Yan ang pinaghirapan ko. Di ka nandito para sa pera. Bakit di ka dumating ng maaga o huli sa mismong panahon na to? Gusto mo rin lang makakuha ng bahagi, di ba? Gaano pa katagal ang ulat ng paternity? Chairman, 1 minuto pa. Jue. Ang babae na to para sa kaunting pera. Kahit dignidad ay tinalikuran. Noong una, di dapat ako naawa sa kanya. Ikaw, sakim na munting mahal. Ngayon ako ang maglilinis sa kumpanya. Bakit kayo nagbibintang sa akin? Dahil ako ang pangalawang anak ng pamilya Lee at dahil ikaw ay isang mahirap at sakim na assistant. Lumuhod ka. Aminin mo, naghangad ng bonus. Kumuha ng recipe ng ilegal. Kung hindi, ngayon pa lang, papaluhurin kita palabas. Hindi ko kikilalanin ang iyong kabutihan. Jingluo, simula pa, ito ay pinaghirapan ko. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang bunganga mo para sa 200 milyon. Sa tingin ko, ikaw ay wala ng kahit kaunting dignidad. Hawakan siya. Qingchuan, Mas mabuti pang ikaw ang gumawa. Sakto para makita ng dalagang Lee. Tingnan, ang iyong pagkalalaki. Bitawan mo ako. Gu Qingchuan, tao ka pa ba? mga taong tulad mo sa ilalim? Mahirap ka, okay lang, pero ganit ka pa rin. Ngayon, gigisingin kita ng lubusan. Mga taong tulad mo sa ilalim, gusto mo ring sirain ang kinabukasan ko. Ngayon, sisirain ko ang iyong kamay. Tingnan natin kung paano ka maghahalo ng pabango. Litang, naaawa ako sa iyo. Ang lalaking mahal mo, malapit nang sirain ka ng kanyang sariling kamay. Bitawan mo ako, kayong mga hayop. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Chairman, lumabas na ang pagsusuri ng DNA. Ipinapakita na 99.99% ang pagtutugma. Si Litang ay tunay na anak na babae. Siya ay iyong tunay na anak na babae. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anak ko, bigyan mo ako ng baril. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob, galawin ang anak ko. Lee Yue, bilisan mo! Tumawag ng ambulansya! Naku, si Second Miss. Dalhin mo siya sa ospital. Matandang hayop! Siya ang second miss ng head group. Humarap ka sa akin. Maghintay ka. Tama. Ikaw, may hawak-hawak pang baril? Ang anak ko ay ang magiging honorary director ng hygiene group. Siya ang investor na may 200 milyon. Humarap ka sa akin. Alam mo ba ang kahihinat na nito? Kayong lahat, nang aapi kayo ng isang batang babae.
Ang pagiging makatao at mabuting asal ay wala na ba sa inyo? Kuya, tinawag niya tayong aso. Matandang hayop! Sabihin mo ulit! Gu King Chuan, ikaw talaga ang nanloko sa akin at ninakaw ang aking tagumpay. Ang formula ng Jingluo ay gawa ko mula simula hanggang wakas. Sa'yo? Ikaw ay isa lamang maliit na assistant. Nahawakan mo na ba ang mga high-end na kagamitan? Tapos sasabihin mong gawa mo ang Jingluo? Tama. Ikaw, babaeng walang magulang. Ang award ceremony ng kuya ko ngayon ay nasira dahil malas ka talaga. Ang lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa'yo, sa babaeng ito. Inuutusan kita na lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, tama, lumuhod ka, mag-ukod. Kung hindi, hindi kita papatahimikin. Narinig mo? Lumuhod at humingi ng tawad. Ako. Ikaw, Inampas mo ang anak ko? Ikaw, may lakas? Isang grupo ng mga clown. naglakas loob pang gumawa ng ganyan sa harap ko? Kung gusto mo talagang gamitin ang mga kapangyarihan mong mumunti para mang-api, ngayon ipapakita ko sa inyo ano ang tunay na kapangyarihan. Tawagin mo ang mga tao. Opo. Walang problema. Anak, nandito ako. Hindi na sila muling mananakit sa iyo. Salamat po, Uncle. Binabalaan ko kayo. Kung muling magsasabi kayo na si Litang ay mapaminsala sa kapwa, ang mga salita ninyo ay itatatak ko sa katawan ninyo. Congratulations, Miss Li Yue, Mr. Gu Ching Chuan. Maligayang bati, Ginoong Gu. Nakuha mo ang pangunahing premyo ng Project Whale Fall. Iyon ay napakalaking biyaya para sa aming Yunhu Company. Ikaw? Anong nangyari sa mukha mo? Siya iyon. Sinasaktan niya si Li Yue. Ngayon, nagbabanta pa siyang manapak. Ano? Nangahas kang saktan ang pangalawang anak ng grupo? Matandang gago. Ayaw mo na bang mabuhay? Sabihin mo, saang departamento ka? Hindi mo karapat-dapat malaman ang aking pagkatao. Nakita mo lang na sila'y binugbog. Pero hindi mo nakita na nasaktan din si Litang. Bilang leader ng branch, sa isang kasamahang naapi, wala ka bang pakialam? Siya'y isang ulilang walang magulang. Kahit magulang niya ay hindi siya pinapansin. Bakit ko siya pakikialaman? Litang, bakit hindi ka umihi at tumingin sa salamin para makita ang sarili mo? Ikaw at si Li Yue, maaari bang ikumpara? Hindi ba't mas maganda lang ang kalagayan niya kaysa sa akin? Kung may ama akong katulad ng kanya, hindi ako magiging mas mahina kaysa sa kanya. Sa mga nakaraang taon, ako ang nagpasakit kay Tangtang. Hindi ako basta-basta makikipagkilala. Kailangan siyang unti-unting tanggapin ako. Si Litang ay isang mabuting bata. Kayo ang bulag at walang puso. Hindi kayo karapat-dapat para sa kanya. Marami kang salita. Si Litang. Nagalit si Mr. Gu sa'yo. Magtino ka at umalis ka na. Kung hindi, ipapaalis ko na kayo. Ha? Sa tingin ko, ang posisyon mo bilang ministro ay tapos na. Matanda, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ha? Pinangaralan mo ako? Mga tao, hawakan siya. Ngayon, ako mismo. Bubunutin lahat ng ngipin niya. Ministro, grabe, napaka-abuso mo. Ha? Pinipigilan mo ako? Ayos lang ba, anak? Chairman, naipatawag na ang mga tao mula sa grupo. Darating sa loob ng 10 minuto. Huwag kang mag-alala, mamaya. Ang sampal na yon, gagawaran ko siya. Ano? Sasampalin mo ako? Sampal? Mamaya, iiyak ka. Maglupasay sa sahig. At sasampal sa sarili mo. Para humingi ng tawad kay Litang. Kung ganoon, sampalin ko siya ngayon. Sir, bakit mo siya sinampal? Litang sa Departamento ng Pananaliksik, nagsumikap at nagtrabaho ng maayos. Malaki ang naitulong niya sa amin. Ang ginawa mo ay, walang utang na loob. Tama, hindi dapat si Litang ang target mo. Tumahimik kayong lahat. Nagwawala na. Ngayon, kung sino man ang magsasalita para sa babae, umalis ka na ngayon. Boss, wala namang kasalanan si Litang. Si Gu Qingchuan ang nanloko sa kanya. Siya ang dapat parusahan. Tumahimik ka. Suyon, paralisado ang nanay mo at nakaratay sa kama. Wala kang ang pera para magpaalaga sa kanya. Gusto mo pang maging bayani?
Bakit hindi mo na lang intindihin ang mga problema mo sa bahay? At ikaw, Xiao Fang, hindi ba't nag-iipon ka para sa pag-aaral ng kapatid mo? Kung mawala ka sa trabahong ito, mapipilitan siyang magtrabaho sa karinderya o maglinis ng kubeta. Tumigil ka na. Shuyun, Xiaofang, ayokong madamay kayo. Minister, grabe ka na. Susulat ako sa kumpanya. Para ilantad ang ginagawa mo. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang may kapal ng mukha. Isang napakaliit na branch lang, pero napakaraming uod na nagtatago. Ngayon, aalisin ko kayo isa-isa. Linisin. Sa labas, ang mahalaga ay background at lakas. Matanda kang walang kwenta. Anong meron ka para linisin kami? May 5 minuto pa. Darating ang mga tao ko. Pagdating nila, tingnan nating wala kayong makakatakas. Mga kasama na naninindigan para sa hustisya. Bibigyan ko kayo ng magandang parangal. Sino ka ba? Walang sino man sa buong planta ang may lakas para galawin ako. Ikaw, 3 na. Putulin ang mga braso at paa niya para sa akin. Itapon para magpalimos. Tumigil kayong lahat. Vice President Ma, bakit po kayo mismo ang dumatan? Nandito ako para mag-announce ng napakagandang balita. Narinig ko na ang chairman ay dadalo mismo sa awarding ceremony ngayong gabi. Hindi lang ito para sa pamilya Gu, pero para sa buong Yunhu branch. Napakalaking oportunidad. Napakaganda niyan. Kapag nakakuha ng atensyon ng chairman, ang pag-promote ko sa provincial department ay malapit na. Ang chairman mismo ay dadalo. Ang pamilya Gu ay tiyak na magiging successful. Talagang ikaw ang kuya. Ay naku, Boss Ma. May isang nanggugulo dito. Kung hindi siya aalisin, baka maging parasito siya sa atin. Baka makabangga pa siya sa chairman. Ano? Sa awarding ceremony ng hygiene group, may nanggugulo pa pala. Totoo yan. Vice Boss Ma, ito yung matandang to. Matatalas ang dila. Ang ganda-gandang seremonya. Ginulo niya ng todo. Talagang hindi niya iginagalang ang grupo at si Chairman Lee sa kanyang mga mata. Nasaan siya? Nandoon siya, Vice Boss Ma. Dapat mong turuan siya ng leksyon para maging halimbawa. Boss Ma, ano ang balak mo? Paano mo ako tuturuan ng leksyon? Boss Ma, bakit ka sumasama sa matandang ito? Lumuluhod ka? Tumahimik ka. Gago, alam mo ba kung gaano kalaki ang problema mong ginawa? Ano ang ibig sabihin nito, Boss Ma? Matandang to. Anong kulam ang ginawa mo kay Vice Boss Ma? Bakit kapag nakikita ka niya, siya'y lumuluhod? Boss Ma, ayos lang. Naiintindihan ko ang gusto mo. Gagantihan ko siya para sa'yo. Mukhang, talagang malaking tao siya. Hoy, nakuha ko na. Ang ibig sabihin ni Vice President Ma, hayaan mo kaming. Tapusin natin ang matandang ito sa loob ng 5 minuto. Ah, ganun pala. Boss Ma, masyado mo naman akong minaliit. Para lang sa isang matandang mahina na. 3 minuto lang sapat na. Magbibilang ako ng 3. Nandito na ang regalo. Alright, ito. Dumating nga talaga. Kayong mga tao, buong puso kayong tumindig para kay Tangtang. At ipinagtanggol siya. Nakita ko lahat iyon, ang maliliit na regalong ito. Sana magustuhan ninyo. Hindi na kailangan. Dapat lang naming tulungan si Tangtang. Tama, hindi namin ito pwedeng tanggapin. Ayos lang. Tanggapin nyo na. Ito ang Kangrui International, Convalescent Center, Lifetime VIP Membership, at Global Travel Tickets. Para makapagpagamot si Mama. Sa pangangalagang medikal na world class. Kangrui International, ang minimum deposit ay 3 milyon. Paano niya magagawa yon? Ito ang pinakamataas na training center sa buong mundo. Yunmi, listahan ng lahat ng mga guro na makakausap. Hayaan mong ang kapatid mo ang mamili. Mayroon kang 100 araw para mag-aral sa Tsinghua University. Walang problema. At dito, mayroon pang 5 milyon para sa iyo. Salamat po, Yunmi Organization. Gastos ko yon ng ilang daang libo. Para kumuha ng guro para sa Qianxin. Pero hindi ko siya nakuhang pumunta. Mom, 5 milyon yon. Gusto ko rin. Hey,
Hindi posible. Hindi ito totoo. Paano mo nagkaroon ng ganitong pera? Tulad ng palakas sa ilog, ang perang ito ay napakaliit na bahagi lang ng napakaliit na bahagi. Ang kapangyarihan na sinasabi mo sa paningin ko ay napakakatawa. Oh, alam ko na. Ikaw ay artista na hinire ni Litang. Tama ba? Napakadahas mo para lokohin kami. Puro peke lang ito. Matanda ka. Nagpanggap ka hanggang ngayon. Tatawag ako ng tao para basagin ang mga binti mo. Mga tao, Sino ang may lakas ng loob? Mawen, ang maliit na branch mo, may mga tao dito na napakagaling. Binibigyan ko ng 3 segundo. Bibigyan kita ng 3 segundo para linisin ang mga duming ito kaagad. Nagmamalinis ka pa. Tumahimik ka, Wang Runfa. Bilang isang ministro, nananakit ka ng empleyado, nagmamalabis sa kapangyarihan. Talagang hindi ka mapapatawad. Jima, hindi ko naman kasalanan ito. Ang mga tao sa ilalim ko, ayaw sumunod sa pamamahala ng kumpanya. Para lang naman sa ikabubuti ng kumpanya. Aray, ikabubuti? Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo ngayon? Ipinahahayag ko. Haha. Tinanggal ka na. At hindi ka na muling tatanggapin. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. At kayong lahat, Gu Qingchuan, ang recognition ceremony ngayong araw ay tuluyang kinansela. Ang iyong honorary director at ang 200 milyong cash ay kinuha na. Ang pamilya ninyong Gu, lumayas kayo sa Jinghai. anong karapatan mo? Anong karapatan? Nakanselahin ang aking bonus at parangal. Anong karapatan mo? Anong karapatan mo? Anong karapatan mo? 200 milyon iyon. Kahit presidente ka ng grupo, anong karapatan mo na basta na lang magbawi? Dahil ako ang pangalawang pinakamataas sa city level branch ng Hygiene Group. Aray, wala na. Wala na. Aray, wala na ang lahat. Kuya, mag-isip ka ng paraan. Bilisan mo. Malapit na tayong mabuhay ng maayos. Talaga nga, may hustisya ang langit. Hindi hahayaan na magtagumpay kayong mga masasama. Imposible. Imposible ito. Akin ang lahat ng parangal na ito. Anong karapatan mong agawin ang mga bagay ko? Alam kong sa iyo ang formula ngayon. Kaya ang honorary director ng Hygiene Group at ang 200 milyong bonus ay sa iyo lahat. Sa iyo lahat ito. Tito. Tao po, sino po kayo? Anak, may balita akong nakuha. Gu Qingchuan ng sangay ng Yunhu ay nakagawa ng pabango na gusto ng chairman. Walang limit ang kinabukasan niya. Maghanda ka ng malaking regalo at puntahan mo siya para makilala siya. Huwag kang mag-alala, Dad. Kahit hindi mo sabihin, pupunta ako. Ang loko-loko. Ay ang fiancé ni MS Lee. Sa hinaharap, baka siya ang mag-control ng buong Hygiene Group. Okay, ayos. Uncle. Sino po kayo? Manager Ma, hindi ako papayag sa loob ng maraming taon. Nagsumikap ako para sa company. Bakit mo ako tinanggal? Hindi ito makatarungan. Mga tauhan, itaboy siya. Manager Ma. Uncle, alam ko na nagkamali ako. Magpakita kayo ng awa. Patawarin mo ang aming pamilya. Gu. Tama na, ang apology mo ay walang halaga. Hygiene Group, sangay sa lalawigan ng Jinghai He Xiaoxiong. Sir He ay nagdala ng malaking regalo para batiin Mr. Gu Qingchuan sa pagwagi. Si Sir He, ang tatay niya ay isa sa 10 pinakamahusay na presidente ng grupo. Kahit si Sir He ay personal na dumating para batiin, ang pamilya Gu ay babangon. Mr. Gu, matagal ko na po kayong kilala. Ayon sa utos ng aking ama, dumating ako para magbigay ng pagbati. Ito ay 200 milyon pesos. Isang simpleng tanda ng paggalang. Mama, may pera na tayong gagastos. Napakaraming pera. Ginoong Gu, simula ngayon, ako, He Xiaoxiong, ay nagpapahayag. Ikaw, ang pinakamahalagang bisita ng He Group. Kung may problema ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Ang pamilya He ay handang magsakripisyo. Hindi mag-aatubili. He Group, ito ang pinakamalaking grupo sa Jinghai. Kahit si He Xiaoyang ay gustong maglingkod sa kanya. Ang pamilya Gu ay tiyak na magiging matagumpay. Anak, ang itsura mo? Hindi ba napakagaling? Higit pa sa magaling. Sa buong lungsod ng Jinghai, ako ay makakapamasyal ng walang takot. Kuya, Talagang may ambisyon. Presidente Ma, ang kapalaran ay nagbabago. Wala kang karapatan ngayon na alisin ako sa posisyon ko para sa inyong dalawa. Ngayon, magiging malas. Mabilis mong nakalimutan ang kahiyahiyang sitwasyon mo kanina. He Xiaoyang, sa totoo lang, ngayon, may 2 tao na walang mata nakipag-away sa akin. Sino ang may lakas ng loob? Siya mismo. Tito. Hindi basta-basta ang Ho Group. Lalo na si Ginoong Ho. Palagi siyang mayabang at mapang-api. Umalis na po kayo. Huwag kang mag-alala. Sa mundong ito, walang sino mang makakatakot sa akin. Matandang hayop. Ang lakas ng loob mo ha. Ang pagtitipong ito ay para lang kay Ginoong Go.
Ang pabango na ginawa niya, napahanga ang chairman. Maaaring, ilipat siya sa headquarters ng grupo balang araw. Ang pinakamahalaga. Si Ginoong Go. Malamang na siya ang nobyo. Kung sasaktan mo siya, alam mo ba ang kahihinatnan? Nobyo. Magpapakasal ang binibini. Paano hindi alam ng chairman? Anong pakialam mo? Sa madaling salita, kapag sinaktan mo si Ginoong Go, sinaktan mo na rin ako. Hindi mo ba ako kilala? Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon, agad-agad lumuhad ka kay Ginoong Go at humingi ng tawad. Pati itong babae sa tabi. Ginoong Ho. Tungkol naman sa babaeng ito, mas nakakadiri pa siya. Sinasabi pa niyang ang formula na iyon ay gawa niya. Gu Qingchuan, tao ka ba? Paano nagkaroon ng taong kagaya mo na walang hiya sa mundo? Babae, tumahimik ka. Kapag minura mo si Ginoong Go, minura mo na rin ako. Ngayon, magpakabait ka at lumuhad kay Ginoong Go at humingi ng tawad. Paumanhin, tito. Ako ang may kasalanan, kaya ka naapektuhan. Paumanhin talaga. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Magbabayad sila sa kanilang ginawa. Bayaran nila ang ginawa nila. Matandang lalaki. Ang sweet ninyong dalawa. Hindi kaya nahulog ka sa kanya? Hindi. Litang. Wala kang hiya talaga. Matanda na. Bata pa ang hinahabol. Kadiri, silitang. Ganyan lang ang kaya niya. Babae. Tumahimik ka. Marumi kayo. Bastos. Itong dalagita, mukhang maganda ang itsura. Gusto kong patawarin kayo, pwede rin naman. Basta samahan mo ako ng ilang araw. Pag naging masaya ako, patawarin ko kayo ng isang beses. Ano sa tingin mo? Huwag mong galawin kahit isang buhok niya. Papatayin kita ng walang libingan. Ang babaeng gusto ko, walang hindi ko makukuha. Si He Xiaoxiong, di ba? Ang tatay mo ay si He Zhenggang. Makalipas ang 3 minuto, darating siya. Malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan. Matandang lalaki, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Siya ay si Haijing, puno ng branch ng grupo. Pag sinabi mong pumunta siya, pupunta siya. Tama. Pero sa loob ng 3 minuto, tiyak na darating siya. Napansin ko, sa lahat, ikaw, ang pinakamatigas ang bibig. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. 3 minuto. Kung hindi dumating ang tatay ko sa loob ng 3 minuto, babaliin ko ang ngipin mo. Puputulan ko ang kamay mo. He Xiaoxiong. Ang kapal ng mukha mo. He Xiaoxiong. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo bang mapahamak ang tatay mo? Isang vice president ka lang ng kumpanya. Karapat-dapat ka bang kausapin ako? Ano? Ikaw ba ang sasalo sa matandang ito? He Xiaoxiong. Ikaw mismo ang naghahanap ng gulo. Nakasakit ka sa kanya. Ang pamilya ninyong He ay wala na. Sa buong Jinghai City, kami ang hari sa buong Jinghai City. Sino ang maglalakas loob na pahamakin ng pamilya namin? Matandang lalaki. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Ikaw talaga. Sobra kang pinalaki ng tatay mo. Ayaw mong maniwala? Tumawag ka sa tatay mo. Tanungin mo kung sino ako. Sige, matanda. Anong paraan ang ginamit mo para gawing ganyan si Boss Ma? Ganyan-ganyan lang, karapat-dapat kang tumawag sa tatay ko. Sabihin ko sa iyo, sa buong Jinghai City, ang pamilya namin ang hari. Talagang ikaw ang He Xiao, yung pangalawang pinakamataas sa grupo, hinampas mo nang hindi man lang makaganti. Ang tapang at astig talaga. Walang anuman yan. Mula ngayon, kung sino man ang manghamak sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko silang magdusa ng husto. Narinig mo ba, Litang? Ang pamilya namin ay may pamilyang He na sumasalo ngayon. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Isang maliit na pamilyang He lang sa buong Jinghai City, may konting pangalan lang, ang yabang talaga. Kahit ang pamilya namin ay hinahamak mo, akala mo sino ka? He Xiao, nanghamak siya sa iyo. Ano yan? Balikan ng binti, itapon lang sa labas. He Xiaoxiong, subukan mong magwalang galang ulit. Itong babae, maganda rin ang itsura. Huwag kang maglakas loob. He Zhenggang, nagbigay talaga siya ng sorpresa sa akin. Paano siya nagturo sa iyo? Hindi mo karapat-dapat tawagan ng pangalan ng tatay ko. Sasabihin ko sa iyo. Ang 2 babae sa tabi mo, nagkagusto ako sa kanila. Dadalhin ko sila ngayon. Walang galang. Walang malay sa peligro.
Kapag dumating ang tatay mo, siraan niya ang bibig mo. Binigyan ko ng respeto, di ba? Biyaya mo na naglaro ako sa'yo. Sir Hey, Huwag kang manakit sa akin. Ano ang problema kung sinaktan ko ka? Para sa tatay mo. Disiplinahan ang iyong walang utang na loob na anak. Ang tatay ko ang nagpadala sa akin para suportahan ang Sir Go. Ay, ang hiniling ng tatay mo. Sir He, ako, hindi ko nakita ang iyong ama. Walang problema, pumunta sa bahay ko para magbisita. Ang tatay ko, naghanda ng malaking regalo para sa'yo. Ginoong He, hindi ko pa nakikilala ang iyong ama. Ba, Walang problema, pumunta ka sa bahay namin minsan. Ang tatay ko, may handa siyang malaking regalo para sa'yo. Kuya, ikaw ang ipinagmamalaki ko. matandang hayop ka. Naririnig mo ba? Ngayon, ako ang paborito ng matandang He. Lubos niya akong pinagkakatiwalaan. Anong laban mo sa akin? Ngayon din, lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko. Kung hindi, papatayin kita. Tito. Magsasorry na lang ako. Ngayon, kayo ang dapat lumuhod at umiyak. At ikaw, ang ginawa mo ay naapektuhan na ang iyong ama. Pagdating niya, papanagutin ko kayong lahat. Walang makakapagligtas sa inyo. Chairman, malapit nang dumating ang mga tao mula sa headquarters. Sabihin mong magmadali sila. Nagkukunwari ka pa rin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, huhuberin ko ang dalawang ito sa harap ng lahat at lalaruin sa harap ng publiko. Halika. Buksan mo ang live stream. Magli-live stream ako. Mag-livestream. Narinig ko na may nagpakita ng kawalang galang sa chairman. Ang lakas ng loob. Kakatanggap ko lang ng kumpirmadong balita. Nahanap na ang tunay na anak na babae ng chairman. Nasa loob ng kumpanya. Mabuti iyan. Pumunta na tayo. Sandali, ang dalawang minister na ito. Hintayin muna natin. Mag-live. So good. Halika. Matandang to. Magaling ka palang manuntok, ha? Tumigil ka na at sumunod sa akin. Kung hindi, huhuberin ko siya sa harap ng lahat. Huwag kang gumawa ng hakbang. Huwag mo siyang saktan. Huwag nang manuntok. Tumigil na kayo. Darating na ang mga tao mula sa headquarters. May oras pa kayong huminto. Sea Whale Group, lalawigan ng Jinghai, Pangulo ng Sangay. Narito na si Hijengang. Ano? Nandito na talaga si G. He. Paano nangyari yon? Itong matandang to, talagang naimbita niya si G. Tay, nandito ka na talaga. Sabi mo makipagkaibigan ako kay Go. Nagawa ko na. Pagdating sa trabaho, hindi ka ba mapagkakatiwalaan sa akin? Mabuti. Ang galing-galing talaga ni Young Master Gu. Kaya naman pala, agad na nagustuhan siya ni Young Miss Lee. Sige, dahil magaling ang anak ko. Kuya, ipinagmamalaki kita. Oo nga pala. May narinig akong balita. Nahanap na ang tunay na anak na babae ng chairman. Nandito siya ngayon. Doble ang saya ngayon. Chairman, hindi ba si Lee Yue lamang ang anak nyo? Siya, nasa ospital siya. Ano? Nasa ospital ang Young Miss? Sino ang may gawa? Kanina, may matandang nanggugulo. Pero naayos na ni Young Master He. Sa totoo lang, matagal nang mayroon ang chairman ng matagal nang nawawalang anak na babae. Ang pabangong Whale Fall ay hango sa amoy na ginawa niya noong batang-bata pa siya. Pabango. Silitang kaya? Hindi pwede. Isa pa, tumawag mismo ang secretary ng chairman. May isang taong inisulto siya. Nandito siya ngayon. Nakita niyo ba siya? Anak, ang chairman ay siguradong dahil sa'yo. Noon, kinakabahan kami dahil hindi kayo magkatapat. Pero hindi namin inakala na ganito ang pagpapahalaga niya sa'yo. Ang pamilya Gu ay tiyak na magiging matagumpay. Kahanga-hanga ang mga kabataan. Oh, nga pala ang taong nagkagulo nalinis na ba? Huwag mong dungisan ang paningin ng chairman. Dad, Nalinis na matagal na. Nandoon. Halos patay na. Chair Dad. Anong nangyari sa'yo? Mr. He, napakagaling ng anak mo. Mabuti pa ako'y nagpaalala sa kanya tapos ako'y sinapak niya.
ang pamilya He ay wawakasan. Anong sinasabi mo? Ano ka ba? Ang mga sugat niya ay gawa mo? Dad, ito. Ang taong iyon ay nagtanggol sa babae. Nagalit sila sa Young Master Go. Ginawa ko lang ang utos mo. Ijengang ang anak mo ay talagang napakagaling. Mahal, nagkasala ka ng malaki. Dad, ako, anong ginawa ko? Mahirap, posible bang? Narito ang 3 ministro. Naku. Ito ang Hygiene Group. Human Resources Department, Administrative Department, Ministro ng Finance Department. Ang mga ito ay ang mga pinakamataas na tao. Sa malaking negosyo ng siya, makasama mo lang ang isa sa kanila, ay magiging matagumpay ka na. Kuya, ang mga importanteng taong ito ay tiyak na para sa'yo. Nakakapagpasika talaga sa pamilya natin. Maligayang pagdating sa inyong 3 ministro. Ako, si Umalis ka. Tagapangulo. Ano siya? Siya pala ay ang tagapangulo. Wala na. Tapos na ang lahat. Wala na. Tito, ikaw. Ikaw pala ang chairman? Ngayon, hayaan mo na sa akin. Oras na para magbayad. Ijengang, talagang napakagaling mong anak ang tinuruan mo. Sinuntok mo ako sa harap ng lahat. At naglakas loob kang manginsulto. Ijengang, napakalaki ng iyong kapangahasang. Naglakas loob kang pabayaan ang anak mo na manuntok sa chairman. Gusto mo bang mamatay? Papa. Ako, hindi ko alam. Siya ang chairman. Ako. Walang modo. Paulit-ulit na hinahadlangan kita. Hindi mo pinapakinggan ang mga payo. At lalo pang nagmalabis. Gusto mo bang galitin ako? Papa, ano ang nangyari sa'yo? Papa. Chairman, ako ang walang mata para makilala ang bundok tay. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Aalis na ako. Hindi na ako muling lalabas sa harap mo. Hindi na ako makakaabala sa'yo. Ikaw lang. Karapat dapat sa aking pagpapatawad. Inihayag ko. Simula ngayon ang pamilya himula sa Jinghai, ganap na tanggalin ang pangalan. Lahat ng mga ari-arian sa ilalim, kunin ang lahat sa buong bilang. Umalis. Hindi ako sumusunod. Tagapangulo, hindi ko naman lubos na kasalanan ito. Sila ang may kasalanan. Gu Qingtuan, hayop ka. Hindi ba't ikaw ang nobyo ni Binibining Leo? Paano mo hindi siya nakikilala? Tagapangulo, pinahamak mo ako. Ikaw. Anak, hinampas mo ang anak ko. Lalabanan kita. Ikaw ay. Halimaw ka. Hinampas mo ang anak ko. Tumayo ka. Ako. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin nyo na siya. Tao po, tagapangulo, kahabagan ninyo ako. Tagapangulo. Tagapangulo, nagkakamali ako. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Oo nga pala, may kasunduan ako kay Li Yue. Kayo po ang magiging biyenan ko. Dahil na rin kay Li Yue, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Oo, hindi na namin kailangan ang dowry. Pakiusap, kahabagan nyo po kami. Kahabagan nyo po kami. Wag na. Litang, tulungan mo ako. Pakiusap. Iligtas mo ako. Oo, Litang. Hindi ba gusto mo ang kuya ko? Iligtas mo ang kuya ko, please. Ngayon ka lang humingi ng tawad? Kanina paano mo ako trinato? Ang ganyang klaseng tao, hindi karapat-dapat sa iyong pagpapatawad. Anong karapatan mo? Siya ay isang ordinaryong mananaliksik lang. Ako, bakit mo siya pinagtatanggol ng ganoon? Ako ang nobyo ni Li Yue. Huwag kang magpakapal. Kahit si Miss Liyue mismo, dito, hindi maglalakas loob sa chairman ng ganyan. Ano ka ba? Anong karapatan? Ang karapatan ay siya ang nawawala kong anak na babae. Ano?
Hindi ba siya ulila na walang magulang? Paano naging anak ng chairman? Kung ganon, kung tunay na anak si Litang, siya ang eldest daughter. Ang pamilya namin, ang Gu, gaano pa kaya ang napalampas? Anak, meron ka ba nito? Anak. Tatay, sa wakas, nakita na kita. Tatay, paumanhin na alis na ako. Gusto ko rin palaging kasama si tatay, pero hindi ko kayang manood ng walang gagawin sa kalagayan ni tatay. Napatuloy na lumalala. Nangako sa akin si Lolo. Basta umalis ako, papagamutin ka niya. Dapat gumaling ka agad. Tang-tang. Mahal kita magpakailanman. Paumanhin huli na ang dating ko, anak. Na pinagdusahan mo ng maraming taon hirap. Maligayang bati, Chairman. Binibini pakiusap. Huwag mong sisihin ang Chairman. Sa mga nakaraang taon, patuloy kanyang hinahanap. Oo, Chairman. Sa wakas, nagkita na ang ama at anak na babae. Ito ay isang malaking kasiyahan. Tungkol naman sa kayo. Naglakas loob kayong humamak sa aking anak na babae ng ganito. Simula ngayon lumayas kayo sa Jinghai. Lahat ng koneksyon ng Hygiene Group at ang kanyang pakikipagtulungan ay hindi tatanggapin. At ikaw, yung mga hampas kanina, babayaran ko ng doble. Bugbugin ng malakas. Wag. Wag! Gu Qingchuan. Nagkamali ako noon. Mula ngayon, ang tulad mong taksil, lumayo ka sa akin. Tumigil ka. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Yue. Narito ka na rin. Kung hindi ka pa dumating, malamang patay na ako rito. Oo nga, Yu. Tingnan mo. Ngayon ang engagement party mo, napakaraming tao ang dumating. Nagkakagulo rito. Malinaw na hindi ka nirerespeto. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ang lakas ng loob mo. Hinahamon mo ang tao ko? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka nagdala ng tao para magkagulo rito? Anong nangyari? Pinaril mo ako? Ang sugat ko, hanggang ngayon masakit pa rin. Yue. Nagkamali ang iyong ama. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mo. Hinampas mo pa ang lalaki ko. Gusto ko lang mabawi ang bagay na akin. Ang formula ng Jingluo. Mula simula hanggang wakas, ako ang gumawa niyan. Katawa-tawa. Bingi ka ba? O hindi mo maintindihan ang sinasabi ko? Ang formula na ito, kasama ko si Ching Chuan ang gumawa. Anong kinalaman mo? Tingnan mo ito. Walang ama't inang babae. Wala talagang modo. Puro mga nakakahiyang gawain ang natutunan. Dito ka nagnanakaw ng pinaghirapan ng iba. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ikaw talaga ang kumuha ng pinaghirapan ko. Matapang ka pa. Alam mo ba kung sino ako? Huwag kang magpakapal. Paulit-ulit kang bastos. Anong itinuro ko sa'yo mula pagkabata? Nasaan ang iyong pagiging disente? Pinagalitan mo ako dahil sa kanya. Bakit? Siya naman ang nauna sa akin. Sigurado ka bang ikaw ang gumawa ng formula ng Jingluo? Siyempre ako. Siya kaya? Anong alam niya sa pabango? Nakapag-perfume blending na ba? Isang probinsya ng Istambay. Nandito ka pa? Nagsasalita ng kung ano-ano. Mga tauhan, palayasin niyo itong nanggugulo. Tumawag kayo ng tao. Itong gulo-gulo, gago, palabasin niyo. Bingi ba kayong lahat? Sabi ko, palabasin niyo ang babaeng ito. Subukan mong ulitin yan. Kayo po. Anong nangyari ngayon? Bakit niyo ako ginaganito? Binibini. Siya ang chairman na hinanap ng mahigit 20 taon.
tunay na anak na babae. At ikaw, ayon sa patakaran ng pamilya Lee, dapat mo siyang tawaging Bini-Bini. Ano? Siya po ba yung tunay na anak, ate ko? Tama. Mula ngayon, siya ang magiging binibini ng Lee Group. At ikaw, kailangan mong humingi ng tawad sa mga walang hiyang sinabi at ginawa mo agad-agad. Pa, nalilito po kayo. Ganitong klaseng tao. Mukhang kahabag-habag. Paano pwedeng maging anak ninyo? Tiyak na nagkamali kayo. Sarili kong anak, di ko ba makikilala? Tingnan mong mabuti. Ito ang resulta ng DNA test. Nakita mo na? Mayroon ng DNA test report. Totoo pala. Buisit. Bumalik nga talaga siya. Ang yaman ng pamilya Lee sa hinaharap, ang pagmamahal ni Papa. Hindi ba't hahatiin sa kanya ang kalahati? Hindi. Hinding-hindi ko papayagan. Ayoko. Papa, ako lang ang dapat na anak mo. Mula pagkabata, ikaw ang laging kasama ko. Hinding-hindi ako makikipaghati sa iba sa pagmamahal ng tatay. Kapatid, hindi ko gustong makipag-agawan sa iyo para kay Papa. Gusto ko lang ng isang pamilya. May karapatan ka bang magsalita dito? Karapat-dapat ka ba? Gri. Bastos, mula pagkabata, masyado kitang pinabayaan. Kaya ikaw ay naging isang mapang-api sa mahina, walang respeto sa iba. Ngayon, agad kang humingi ng tawad sa kapatid mo. Kung hindi, pupunta ka sa maliit na madilim na kwarto para ikulong. Kapag naunawaan mo na, saka ka lang lalabas. Paumanhin. Ngayon, kami naman ang turn. Litang, sinira mo ang araw na si Ching Chuan ay magpapakasal sa akin. Pa, ngayon ay ang araw na magpapakasal sa akin si Ching Chuan. At ito rin ang araw ng pagkakaloob sa kanya ng titulong Honorary Director ng grupo. Pero ang dalawang magandang okasyong ito, kinulo niya ng husto. Hindi ba dapat siyang humingi ng tawad sa atin? Tama siya, Chairman. Sa ngayon, ang buong kumpanya ay nagpupuri sa akin. Kung parurusahan ninyo ako ngayon, baka hindi ito makatarungan sa paningin ng lahat. Makakasira ito ng loob ng mga tao. Lee Jue, alam mo ba kung ano ang ginawa nang napili mong manugang sa akin? Ininsulto niya ako sa harap ng publiko. At muntik na ring insultuhin ang kapatid mo sa harap ng lahat. Sa tingin mo ba, papayagan kong pumasok ang ganoong tao sa pamilya natin? Pa, pero hindi naman lubos na kasalanan niya. Hindi niya alam ang tunay ninyong pagkatao. Kung alam lang sana niya na kayo ang chairman ng Lee Group, paano niya kayo magagalaw? Tama po, Chairman. Kung alam ko lang na kayo ang ama ni Yue, siguradong ituturing ko kayong parang Diyos. Hindi ko kayo magagalaw. At hindi rin kayo magagalang ng bahagyaman. Tang-tang. Naku, isang malaking pagkakamali lang ito. Sana'y patawarin ninyo ang mga hamak. Kalimutan na natin ito. Mabuti. Mabuti naman. Ang mga ang mukha ninyo makapal na parang pader. Sa ganitong punto, wala kayong kahit katiting na pagbabago. Talagang napakabait ko sa inyo, mga tao. Dalhin ninyong lahat ang mga ito palabas. Huwag kang lumapit. Papa, ano ang gagawin mo? Lee Jue, kung ipipilit mong makasama ang Gu Ching Chuan mula ngayon, ako, Li Jing, wala kang anak sa akin. Para sa Litang, puputol mo ang relasyon sa akin? Papa, masyado ka bang harsh? Lee Jue, hindi mo nakikita ang buong sitwasyon at puro pinapanigan mo siya na may masamang ugali. Hindi siya ang tamang tao para sa iyo. Makinig ka. Sa susunod, ang papa ay magpapakilala sa iyo ng tamang tao para sa iyo. Hindi. Si Ching Chuan lang ang gusto ko. Ang papa ay bibigyan ka ng huling pagkakataon para magdesisyon. Magbilang ako hanggang 3. Kung hindi ka palalapit ako, Li Jing at ikaw, Liu ay tuluyang maghihiwalay. Ikaw, Li Jue, mula ngayon, ang Li Group ay wala ka na. Hindi rin ikaw ang binibini ng aming pamilya.
Ang chairman, laging naninindigan sa kanyang salita. Sa pagkakataong ito, mukhang wala ng pag-asa na magbago pa ang isip niya. Lee Yue, kailangan mong maniwala sa akin. Mahal na mahal kita. Hindi mangyayari yon. Galit lang si Papa ngayon. Simula pagkabata, ako ang pinakamamahal niya. Talagang hindi niya ako pababayaan. Ito na ba ang pinili mo? Lee Yue, mula ngayon, puputulin na natin ang lahat ng ugnayan bilang ama at anak. Secretary Bai, ihanda agad ang pahayag. Si Lee Yue at ang Lee Group ay wala ng kinalaman sa isa't isa. Lahat ng koneksyon sa loob ng grupo, pati na ang mga kasosyo, agad na itigil ang kontrata. Lahat ng responsibilidad at kapangyarihan sa pangalan ni Lee Yue mula sa araw na ito ay ipapasa na kay Gian Litang. Chairman, hindi ba masyadong mabigat ang parusang ito? Tama. Chairman, si Lee Yue naman ay malaki ang naitulong sa grupo. Sige na, huwag na magdagdag ng salita. Secretary Bai, gawin mo ang sinabi ko. Papa, gusto mo talagang iwan ako? Palayas ako sa grupo? Lee Yue, ang daan na ito, pinili mo ito. Walang nagpipilit sa iyo. Papa, hindi ba ito masyado? Ang lahat, dapat panagutan ang sariling desisyon, panagutan ang resulta. Secretary Bai, bumalik sa grupo at gumawa ng responsibilidad. Lee Yue, sana hindi ka magsisisi sa hinaharap. Wala na. Kahit Yue, hindi ako mailigtas. Wala na, talagang wala na. Wala na. Ang chairman para sa sariling anak. Kahit ang pinakamamahal na adopted anak ay iiwan. Ang grupo ay magbabago na. Ayoko. Ang lolo ay hindi rin papayag. Kahit ang lolo mo ay dumating, walang silbi. Talaga? Talaga? Hindi ba si Lauli po? Pangulo ng Pambansang Samahan ng Perfume. Oh, siya ang haligi ng industriya ng perfumeria sa buong Huaxia. Isang salita lang niya, maaring magpasiya sa kinabukasan ng isang brand. Lolo, nakarating ka na po. Gusto ni Daddy na iwan ako at paalisin ako sa grupo. Huwag kang mag-alala. Nandito ang lolo mo. Walang makakapinsala sa iyo. Lee Yue ay mahalagang talento ng grupo. Kung paalisin mo siya, ang mga proyekto at ang Jingluo Project, sino ang magpapatuloy? Siya ay maaaring, ang Jingluo ay personal niyang ginawa. Ang bata. Dad, siya ay anak ko at ni Wenshu, Litang. Nahanap ko siya. Kalokohan. Ilang dekada na, ikaw ay nag-aalala pa sa anak ng babae. Ano ba ang ibinigay niya sa iyo? Ako ay magpapahayag. Ang tanging tagapagmana ng pamilya Lee ay Lee Yue lamang. Ang batang ito na biglang sumulpot, ang pamilya Lee hindi tatanggap. Litang, narinig mo yun? Kahit kilalanin ka ng tatay, ano naman? Yung samahan namin sa loob ng mahigit 10 taon, hindi mo kayang pantayan. Lolo, ngayon ang araw na magpapakasal sa akin si Ching Chuan. Buti na lang nandito kayo. Sana po ay suportahan ninyo kami at maging saksi at running alay. Siya, Lolo Lee. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ninyo. Napakaswerte ko pong makita kayo ngayon. Maganda talaga ang taste ni Yue Yue. Talagang gwapo at magaling. Ang kasal ninyo, pinapayagan ko. May Lolo Lee tayong sandigan. Hindi na ba tayo matatakot sa chairman? Oo, si Lolo Lee ang tatay ng presidente. Natural lang na masusunod siya. Hindi ako sang-ayon. Li Jing, wala na bang saysayang sinasabi ko ngayon? Tatay, huwag ninyong kalimutan, ako na ang namamahala sa grupo. Nakaretiro na kayo. Li Ching, talagang sinasadya mong kalabanin ako. Pa, hindi mo pa naunawaan ang sitwasyon. Itong si Gu Qingchuan, puro kasinungalingan ang sinasabi. Nasaan si Lee Yue? Tuloy-tuloy lang siya sa pagtulong dito ng walang pagsusuri. Itong pabango na whale fall, talagang si Litang mismo ang gumawa nito. Imposible. Ang whale fall, ako mismo ang nakatikim. Ang top notes ay kinuha sa pamamagitan ng cold extraction sa temperatura na 5 degrees. Ang base notes ay mula sa puting chrysanthemum at iris na sunod-sunod na pinaghalo. Kahit maliit na pagkakamali, malaking pinsala ang dulot.
ang ganoong komplikadong proseso, kung wala ang matagalang karanasan sa pinakamahusay na mga sangkap, imposibleng matapos. Sa lahat ng mga taong ito, tanging si Yue lang natin ang may kakayahang gawin iyon. Oo, Lolo. Ang mga sangkap ng whale fall, lahat iyon ay si Ching Chuan ang naghanap ng napakahirap. Tungkol naman sa proporsyon ng buong pabango at proseso ng paggawa, ako mismo ang bahala roon. Isang maliit na assistant lang. Paano makakapantay sa akin? Opo, Lolo Lee. Ang formula na ito ay ako at si Yue ang nagpuyat para matapos. Ninakaw ng walang kwentang ito ang kredito. Sana po ay kami ang panigan ninyo. Siya. Walang ebidensya. Itong whale fall, sino ba talaga ang gumawa? Subukan nating magpaligsahan. Kung sino ang makakagawa, siya nga ang tunay na. Sige, paligsahan tayo. Chairman, subukan po ninyo ang pabango na ito. Parang ito ang amoy na matagal na ninyong hinahanap. Ang layers ng amoy, ang tagal ng pagdikit ng amoy. Ang gumawa ng pabango na ito ay siguradong isang perfumer na genius na bihirang makita. Saan mo nakuha ito? Galing sa Yunhu branch ng Sea Whale Group, entry nila sa kompetisyon. Isang maliit na branch sa lungsod ay nakagawa ng ganito, kamangha-manghang obra. Paano kaya nangyari? Sa ngayon, ang Seven Nations Perfume Alliance ay naghahanap ng tunay na reyna ng pabango. Kung makahanap tayo ng perfumer na ito bago sila, siguradong makakatulong ito para manatili kayo bilang first chairman ng alliance. Ihanda ang private jet. Umalis ka agad. Punta sa Yanmu City. Opo. Ang kompetisyon ay ipapatnubayan ng dating chairman, Mr. Lee, at ng kasalukuyang chairman ng grupo, Mr. Li Jing. Dumating ang chairman ng Seven Nations Perfume Alliance. Si Li Jing. Siya talaga. Direktor, ayos lang po ba kayo? Director Wen, napakaraming pasasalamat sa pagdating mo. Nagbigay ng liwanag sa aming lugar. Kayo ang pinuno ng Seven Nations Alliance. Paano personal na dumating sa aming maliit na lugar? Para sa whale fall kami pumunta. Sino po ang gumawa ng pabango na ito? Ako, Director. Ang pabango na ito ay ginawa ko. Direktor, hindi ganon ang katotohanan. Tamang-tama ang pagdating mo. May kompetisyon kami ngayon. Para malaman ang tunay na gumawa ng pabango, hindi ko alam kung maaari naming imbitahan kayo bilang pangatlong hurado sa kompetisyon namin. Dad, ano ginagawa mo? Kung maaprubahan ako ng direktor, para sa aming pamilya Lee, magiging magandang bagay din. Hindi iyo. Huwag pilitin. Walang mangyayari kahit pilitin. Ang kompetisyon ay magsisimula na. 2. C. Anong gagawin? Anong gagawin? Ang Jingluo ay hindi talaga ginawa ni Yue. Kung matatalo siya, wawakasan nito ang pamilya Gu. Buti na lang at handa ako. Ang formula ng pabango at proseso na isinumite sa headquarters, kabisado ko na. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? Bawal bang agawan sa paligsahan? Kailangan iwasan ang pagiging kahina-hinala. Litang, umuwi ka na lang. Simula pagkabata,
Tinuruan na ako ng mga magagaling na guro. Anong klaseng pabango bang hindi ko pa nakikita? Ikaw na isang maliit na assistant, paano ka mananalo sa akin? Ang pansamantalang swerte, hindi ka matutulungan habang buhay. Tama si Papa. Ang sa iyo, hindi maaagaw. Ang hindi sa iyo, hindi mo mapipilit. Anong nangyayari kay Chairman ngayon? Bakit mo siya binibigyan ng pansin? Sino ba talaga ang batang ito? Bakit parang ang pamilyar ko sa kanya? Kakaiba. Si Chairman Wen. Parang nakita ko na siya dati. Paano nangyari yon? Ang galaw niya, ang ganda ng pagkakagawa. Parang sanay na sanay siya sa mga pampalasa. Litang, huwag kang magpanggap kung hindi mo alam. Kung ganyan ang paghahalo mo, sa huli, ang magiging resulta ay isang nakakadiring amoy lang. Huwag kang mag-alala. Mali ang ginawa mong pagkuha kanina. Anong sinasabi mo? Paano ako nagkamali? Mali. Paano ko naamoy-amoy na hindi dapat nandito? Tama siya. Mali nga ang ginawa ko. Kaya hindi swerte ang kanyang paghahanda. Talagang taglay niya ang pambihirang galing sa pag-aayos ng pabango. And, Yue, anong nangyari sa'yo? Ito, mauubos na ang oras. Bilisan mo. Tama. Imposible. hinding-hindi ako matatalo sa kanya. Kailangan kong patunayan kay tatay at kay lolo na ako ang pinakamagaling. Alam niya talaga ang buong proseso ng paghahanda ko. Dahil kaya sa proposal. Kung ganito ang pagpapatuloy, walang saysay. Tapos na akong maghanda. Tapos na rin ako. Tama. Ito nga ang amoy. Malalim, masarap, may halong amoy ng dagat at kasariwaan ng bulaklak. Yue, hindi ka nagpahiya sa iyong lolo. Lolo, sabi ko na nga ba, ang whale fall ay bunga ng aking pagsisikap. Sinumang mag-angkin nito ay nananaginip lang. Mabuti. Tama. Ito'y kapareho ng amoy ng Jingluo. Eksaktong-eksakto. Tay, hindi pa nga namin naamoy ang pabango ni Tangtang eh. Hintayin muna natin. Hem. Kumpleto ang istruktura ng halimuyak, natural ang pagbabago, malinaw ang mga antas. Ang Yanwo branch, talagang maraming natatanging talento. Salamat po sa papuri, Chairman. Chairman, ito po ang aking likha. May pagkakataon ka pang sumuko ngayon. Kapag may lumabas na kakaiba at masangsang na amoy mamaya, mag-ingat ka, baka diretso kang paalisin ng mga guwardiya. Kalokohan. Hindi talaga ito ang amoy ng Jingluo. Litang, sa puntong ito, ano pa ang masasabi mo? Isa ka lang mandaraya na nagnakaw ng formula ng iba. Mandaraya, Mandaraya, Mandaraya. Ang taong ganito kasinungaling. Paano karapat-dapat magtrabaho sa ating kumpanya? Nagalat? Tama. Sino pa ang makikipagtrabaho sa kanya? Nakakatakot talaga. Mga tauhan. Itong batang ito na walang alam sa sariling lugar, palayasin ninyo. Tumigil. Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Chairman,
Ano po ang ibig ninyong sabihin? President Lee, bilang presidente ng Perfume Association, nagpadala ka rin sa emosyon mo. Ang amoy na ito ay talagang hindi willful. Ngunit mas komplikado at masaganang ang mga layer. Ang kahirapan ng paghahalo ay higit pa sa willful. Tang-tang, nagdagdag ka ba ng mas maraming white daisy dito? Papa, si Mama ang nagturo sa akin gumawa ng whale fall. Ako ay talagang palaging sumunod sa orihinal na recipe. Pero sabi ni Mama, mahilig ka sa white daisy, kaya't inayos niya ng palihim ang proporsyon. Ako rin. Mabuting bata. Ikaw talaga ang mabuting anak ng iyong ama. Kung iyong susuriing mabuti, talagang mas may lasa. Chairman. Papa, ang labanang ito ay panalo na ba si Tang-tang? Hindi ako sang-ayon. Malinaw ang patakaran, dapat ay perpektong pagkopya ng whale fall. Kahit gaano kaganda ang kanyang gawa, paglabag pa rin ito. Oo, Chairman. Ang mga patakaran ng kumpanya ay malinaw na nakasulat. Kung ganyan po kayo, baka mahirapan kayong kumbinsihin ang lahat. Sige, ang labanang ito ay panalo na si Miss Liu. Mabuti naman. Yue. Nanalo tayo. Siyempre, ang posisyon ng honorary director at ang 2 bilyong premyo ay lahat para sa iyo. Tang-tang. Kahit manalo o matalo, ikaw ay ang anak na pinakamahalaga sa papa. Ang pagpunta ko rito ay para maghalal ng reyna ng pabango. Ang kakayahan ni Ginang Liu ay kitang-kita. Ginang Litang ay talagang nakapagbigay ng sorpresa. Ngayon, iminumungkahi ko. Isang patas na labanan. Ang mananalo ay magiging reyna ng pabango. Ang mga chairman ng 7 bansa ay susunod sa kanyang utos. Ang ibig sabihin ng chairman ay sa pagitan ng 2 babae, magpili ng isa, reyna ng pabango. Hindi ko alam kung gusto ninyong sumali. Reyna ng pabango. Iyon ay ang hawak sa kapangyarihan sa industriya. Ang posisyon ay napakataas at pinakaparangal. Papa, ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay makita kayo at Mama. Ang kompetisyon, hindi ko talaga kailangang sumali. Hindi kaya? Pumapayag ako. Kung mananalo ka sa laban, papayagan kita makita ang mama mo, makita ang mama. Ang mga patakaran ng labanang ito ay ang mga sumusunod. Walang takdang tema. Ang tanging kailangan ay ang paggamit ng bango upang mabihag ang pandama ng lahat. Ang panalo ay pagpapasiyahan ng bawat isang naririto sa pamamagitan ng pagboto. Ang ganap na paghahawak sa bango, iyon ang aking kalakasan. Wow! Parang ginawa talaga ang patakarang ito para kay Binibining Liu. Oo nga, nakapag-aral siya ng propesyonal. Ang kanyang kontrol sa amoy ay walang kapantay. Pero kung ikukumpara kay Litang, mukhang mahihirapan siya. Si Litang, kahit ang pinaka-propesyonal na trabaho sa pag-aayos ng pabango ay hindi pa niya nagagawa, talagang hindi siya magtatagumpay. Ang tanging limitasyon sa round na ito ay ang paggamit lamang ng mga prutas na ito bilang sangkap. Sa loob lamang ng kalahating oras, kailangan nilang makagawa ng isang pabangong nakakabighani. Ano? Gumawa ng pabango mula sa prutas at gulay. Paano naman iyon posible? Ito'y talagang pagpapahirap sa tao. Kahit ang pinakamahusay na perfumer sa kasaysayan ay hindi nangangahulugang magagawa ito. Tama. Ang normal na proseso ng paggawa ng pabango ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 oras para maghalo ang mga amoy. Mahirap itong makamit sa loob ng kalahating oras. Ganito ang mga patakaran. Magsimula na tayo. Kaya mo yan. Hindi ko inakala na mabilis siyang nakahanap ng direksyon, ang kasiglahan ng lemon, at ang katangisan ng rosemary kasama ang katamis ng cucumber. Ang kombinasyon ay eksaktong tama. Walang duda, anak ng pamilya Lee ang panganay na pinag-aralan. Ang kakayahan ay hindi mapag-aalinlanganan. Sinubukan niya ang cold reflux extraction method. Sa buong bansa, ang mga nakakaalam ng teknik na ito ay hindi hihigit sa 10. Hindi ko inakala na si MS Liu, sa murang edad, ay napakatalino. Tingnan mo. Sabi ko nga, walang problema si Yue. Litang, pumili ka ng parsley? Talagang amateur. Tinatawag itong invisible killer sa mundo ng pabango. Ang malakas at mabangong amoy ng damo ay hindi madaling i-balance.
Siguro nga o siguro. Ako ay makakapagpabago ng basura sa kamangha-mangha. Ang galing! Tingnan ang cold extraction technique niya ay napakadali na para sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ang kinabukasan ay walang limitasyon. Talagang bihira. Sayang, hindi sapat ang precision. Ang aroma na nakuha sa ganitong paraan ay hindi pa ganap na dalisay. Tangtang anong nangyari? Bakit siya huminto? Ano pa ba ang dahilan? Wala na siyang magagawa. Ganitong malaking problema. Posibleng unang beses niya itong nakita sa buhay niya. Kung hindi mo alam, bumaba ka na agad. Huwag mong sayangin ang oras nating lahat. Litang naniniwala kami sa iyo. Tangtang, laban. Tamang-tama ang oras. Nagpapanggap lang siya. Ang pamamaraan. Silang ginuzuan ba ito? Ang teknik na ito, gamit ang time difference para sa multiple extraction. Noong katapusan ng ika-19 na siglo, ay nawala na. Paano niya nalaman? Hindi ito posible. Nag-aral ako ng teknik na ito sa loob ng 70 taon, pero hindi ko pa rin ito naunawaan. Ang batang babae ay nakakuha ng essence nito. Ang bango. Ang amoy nito. Naamoy ko kahit malayo ako. Kapag natapos niya, hindi na kaya. Yue, okay lang ba? Okay lang. Okay lang. Hindi pwede. Dapat gamitin ko ang parehong paraan para manalo sa kanya. Bakit niya biglang binago? Ang teknik na sanay siya. Naku, hindi pa niya gamay ang teknik na ito. Pilit na ginagaya, magkakaroon ng problema. Paano nangyari? Nabigo? Oras na. Ipakita ng dalawang kalahok ang kanilang gawa sa panel ng mga hurado. Liyue, napakalabo ng pag-iisip mo. Bakit mo binago ang paraan sa gitna? Sa paggawa ng pabango. Ang pabango, malabo ang unang amoy, magulo ang huling amoy. Totoo. Ang ganitong kalidad, hindi maaaring maging reyna ng pabango. Lolo, amuyin mo ulit ng mas maigi. Hindi ako matatalo. Yue, huwag kang magmadali. Napakahirap ng hamon. Ang gawa niya ay hindi nangangahulugang mas mahusay kaysa sa iyo. Hindi. Talagang maaari siyang manalo sa akin. Liyue, ano ang ginagawa mo? Napakasarap ng amoy. Diyos ko. Napakaganda talaga ng amoy. Galing sa nabasag na bote ang amoy, nagdesisyon ako na maglabas ng 300 million para bilhin ang pabango. 300 million. Bullshit. Napakamura para sa iyo. Ako, 500 million. Aming grupo, 1 billion. Chairperson. Ang amoy ay ganap na nararapat sa titulo ng reyna ng pabango. Papa. Mama. Tayo. Ay natalo. Talagang natalo ako. Ipinahahayag ko. Si Litang, ang susunod na reyna ng pabango.
Hindi ko iniwan ang inyong pag-asa. Mabuting anak, ikaw ang pinakamalaking ipinagmamalaki ng iyong tatay. Tungkol naman sa inyong pamilyang Gu, wala na kayong masasandalan. Mula ngayon, agad-agad palayasin sa Jinghai. Wag. Lahat ng kumpanyang may pakikipagtulungan sa Haijing, hindi kayo maaaring gawin. Ay, Tay. Dahil sa ginawa ni Liu na sadyang nanakit ng tao, hindi na siya angkop na manatili sa headquarters. Iminumungkahi ko mula ngayon. Ilipat siya sa Southwest Branch para magsanay. Wala po ba kayong tutol? Gawin mo na lang ang sinabi mo. Tangtang, ang galing. Mula ngayon, lagi na akong nasa tabi mo. Tayong magkakapamilya, hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Chairman. Ako. Alam ko. Ako ang iyong ina. Inay. Sa wakas nakabalik ka na. Paumanhin. Pinaghintay kita ng napakatagal. Tayong magkakapamilya. Hindi na tayo maghihiwalay pa.